Hello mga ka-Andrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. So, January, second week of January na 2026. Let's go na talaga at tayo ay humataw na para makabawi tayo sa ating mga loss ng 2025. At, syempre pa, renewan! Diyos ko Lord! Kumusta po ang mga ginastos nyo sa inyong pagre-renew ng inyong mga business permit? So, dito sa amin, congratulations dito sa amin at napakabilis talaga magproseso ng aming business permits dito sa aming Municipality of Rizal. One day process. Tapos ka na, kung maaga ka talagang nag-start ay baka kalahating araw lang ay matapos mo na at paglabas mo ng munisipyo. Bitbit mo na ang iyong mga business permits at business plate. So, nakabit ko na yung aking dalawang business plate, pangatlo ito. Ito yung aking tatlong business permit 2025 and this is the 2026. So paglabas ko ng munisipyo ay bit-bit ko na rin. Kumusta mga ka-Andrip ang mga binayaran nyo po sa inyong renewal? Kumusta po? Bago po pala tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, baka gusto mo pong isubscribe itong aking channel. Pinag-uusapan po natin dito, kalimitan po ay about po sa motor parts business and accessories and motorcycle and repair shop. So ito mga ka-Andrip, ito na naman tayo. So ang akin pong business permit ay tatlo dahil ito ay sa main branch, sa branch at ito yung sa repair shop which is separate siya dito sa store. Ito yung store, yung shop ay sa harapan which is same building, same pintuan, same establishment pero naka-separate yung permit ng shop. Kahit kasama siya sa store mo. So, ganun siya mga ka-Andrip kapag medyo matagal na at maintain na meron ka mekaniko. From the start, syempre, hindi muna pagbibigyan kayo ng inyong LGU munisipyo pero katagalan, kapag okay na, lumalakas na, ay talagang i-ano ka na yan, i-require ka na. So, start ako dyan sa repair shop 2024 which is very late naman compare dito sa store. Pero syempre, nung maintain na at marami nang nakikita na may customer talaga nagpapaayos, nagpapa-repair ay inoblige na tayo na kumuha ng separate business permit para sa ating repair shop maliban dito sa store. So, kuha ng ng pyesa or bili ng pyesa dito, diyan lang din sa harapan, dito lang din ipapakabit. So, yun yung point mga ka-Andrip. Maliban pa sa permit na pagkakagastusan natin at nire-renew po yan, mayroon po tayong renewals na naman para sa ating ano nga tawag dito? Yung ating accreditation. So, sino na po sa inyo ang ang for renewal na yung inyong accreditation? Akin kasi new pa lang. So, mayroon siguro dyan, naka-renew na sila. Kami first first year para sa accreditation dito. Ngayong year lang kami inoblige para sa accreditation. So, ang point dito mga ka-Andrip, may dagdag na naman tayo sa accreditation mga ka-Andrip sa repair shop ito ha. Ito yung may mga repair shop and ano ba tawag dito? Undertaking warranty of the sworn or signatory of the yung may repair shop and services. Hindi ito sa store. Para talaga ito sa mga shop, sa may mga pagawaan, sa may mga mekaniko, sa mga electronics, ganun siya. So, may panibagong pagkakagastusan tayo maliban sa ating permit sa repair shop mismo dahil may accreditation na rin tayo. So, magre-renew din tayo. May mga bayarin din dito mga ka-Andrip. I'm not so sure kung aabot kasi hindi pa ako tapos mag-process. Basta't ang sure doon ay parang nasa 2,000 plus, di ba? And 2,000 plus, hindi ako sigurado masyado kung sa inyo ganun din. Depende siguro. Tapos magde-depend pa yun kasi dito sa form, dito nakalagay, sasubmit natin kung ilan yung mekaniko, tapos nandito yung mga list of tools and equipment. Nakalagay din dito kung magkano ang ating initial capital. Ayan. So, syempre kapag may initial capital, automatic yan, mayroon niyang tax para dyan. May business tax dyan. Same with our business permits. So, ganun siya mga ka-Andrip. Kaya ang hirap mga ka-Andrip nung walang share ang iyong shop galing sa labor ng mga mekaniko. Dahil iso-shoulder mong lahat yan. Lugi ang repair shop mo mga ka-Andrip. Dahil aabunuhan mo
ang gastusin ng iyong repair shop. At ito mga ka-antrip, ito yung RAS repair shop, RAS Motorcycle Repair Shop. So ito yung 2025. Syempre mga ka-antrip, ang binayaran natin dito is separate, iba din to ha. Syempre 2025 tumaas na compare sa 2024. Mas tumaas na sa 2026 RAS. Sana yung RAS? Ito. Ayan. Tumaas yan mga ka-antrip. Same thing with our business permit na tumataas ang business tax. 2025-2026 ni RAS. Okay? So, tumataas yan mga ka-antrip. Ngayon, saan mo kukunin? On your 5th year, kakamot ka na ng ulo. Actually, kagaya halimbawa sa amin na 80-20, halos walang kita, di ba? Dito lang siya. Halos dito lang mapupunta yung parte mo. Buti na pakiusapan ko yung officer na ang taas kasi nung tinaas. Bigla, sabi ko, sir, bakit ang taas naman kaagad on my 3rd year na pagre-renew? 80-20 lang po kami ng mekaniko. Sa 100 pesos, 20 lang po yan ang share namin sa labor. Yung 20 pesos po na yan na share namin, 20% sa labor ng mekaniko. Pang tubig, pang ice, pang merienda, pang tools, pang electricity. Cover up lang yan doon sa sa labor na share namin. Actually, parang wala tayong kita talaga, 'di ba? Na para siyang store na nagigain kasi next year same pa rin naman ang singilan ng mekaniko at same pa rin naman ang ating partihan, hindi magbabago from the start na 80-20. Ang hirap naman na magbabago ka ng partihan ng mekaniko pag habang tumatagal dahil may mga may mga obligations na tayo sa gobyerno sa ating business. Kaya mapapakamot ka na lang ng ulo. Napakamot talaga ako. So buti na pakiusapin ko yung officer na sabi ko ang taas naman yan, sir. So ayun, sabi niya sa bagay kasi akala nga niya na malaki yung parte namin sa labor sa shop. Tapos sabi ko, hindi po, 80-20 lang. 80% sa mekaniko at 20% lang sa amin. At yung 20% na yun, nakikita nyo naman yung tools namin. Yung mga tools, nawawala yan, nasisira. Yung kuryente dyan, di ba, na ginagamit sa compressor, yung crudo na binibili para panghugas ng gaas or crudo, panghugas ng mga telescopic ng mga makina, yung syempre yung mga cutting disc, yung mga grinding compound, yung mga pa bang mga ginagamit, yung mga tools na nawawala, madalas talagang nawawala, syempre nasisira din, nagpapalit, nag-upgrade din tayo, halos doon lang napupunta. So paano pa kung wala tayong parte doon, 'di ba? Na hinihiling at gusto ng mga mekaniko na sa kanila lahat ng labor. Grabe, abunado ka doon, napapar tuloy ako. Abunadong kayo doon mga ka-antrip kapag ganun. Dapat talaga mayroon kayong share dahil kahit pa sabihin yan mga ka-antrip na na halimbawa mekaniko mo ang magbabayad ng kuryente or mag-share siya. Halimbawa every month magbibigay siya ng 200 para sa tawag dito? Sa electricity. Halimbawa sa tubig. Paano yung sa tubig? Kinakailangan din ng tubig sa shop Hindi yung pang-inom mga panghugas ng kamay, mga pangangailangan dyan ng Sabi natin mag-share siya ng 100, so 300. Ang babayaran mo sa tax mo mga ka-antrip, sa permit mo mga ka-antrip, pataas ng pataas taon-taon. 'Di ba? Yun, abunado ka, nag-business ka, may yung tindahan mo, may mekaniko ka, tapos ang ending, abunado ng abunado, abuno ng abuno itong tindahan mo para sa mga expenses ng iyong store, ng iyong repair shop. Dahil ang repair shop, kung ano ang binabayaran ng store ay same din. Ibig sabihin, halimbawa, kung may clearance fee, ito. Halimbawa, ito ang shop, Russian repair shop. Ito yung store and trading. So, halimbawa, mayroong barangay clearance fee ang trading, mayroon din si repair shop.
May permit si repair shop, may permit din si trading. May business tax si trading, may business tax din si shop. Sanitary inspection fee, mayroon ding sanitary. Annual building, annual certificate, garbage, menro, building structure, electrical, NEO, interest surcharge, wala na yun siya. So same sila. Ang hindi lang dito ay yung sa garbage, kasi may collector kami dito sa shop ng garbage. So sa repair shop yun siya nag-fall. Dito wala na yun siya kasi syempre isa lang naman at sila lang talagang kumbaga nag-garbage talaga, 'di ba? Kasi maraming basura dito sa repair shop natin. So pareho, so ibig sabihin ang gastos, at ito po ay nag-increase from 2024 up, nag-up siya to 2025. Pag renew ng 2026, taas pa rin. Mabuti nga in-explain ko, dahil kung hindi, ang taas niya na, direct na siya kaagad. Ang taas na nung pagtaas ng ng taas ng tax. 'Di ba nga, magkano bang ini-increase na sa atin sa business tax natin yearly? 10%, 20%. So isi-shoulder 'yon ng bulsa mo. So dapat talaga may share ang shop mo, mga ka-antay, para sa mga gastusin mo dito sa iyong shop. Or else, kasi pati yung sa mekaniko mo, tulad dito, dahil mayroon tayong sa mayroong babayaran din dyan ang mekaniko, syempre binayaran ko na rin yung kanyang sidula. So ikaw na rin ang magso-shoulder nun, di ba? Kaya ganun siya, mga ka-trip. Sana maintindihan ng mga mekaniko yan. Kaya nga dapat kung tuus-tuusin, 40-60 sa mga malalakas, sa mga sa mga mabibilis, 40-60, 70-30, okay pa rin naman siya eh. Okay siya. Lalo na kung matagal na yung shop, kasi malaki na po ang tax na binabayaran yan, ang business permit na binabayaran yan, malaki na. So, palaki ng palaki. I'm sure pag 2027 renewal, mas lalaki na naman ito. So, how much more yung mga matatagal na? Hindi naman nagbabago yung labor na singil. Kung ano yung 2 years ago, yun pa rin ang singil ng labor hanggang ngayon. Kung ano yung partihan 2 years ago ng mekaniko at shop, ganun pa rin naman ngayon. So, kung wala kang parte, ang shop mo, doon sa labor sa mga mekaniko, abonado ka pa, mga ka-antre. Diba? So, mabuti pang wala kang mekaniko dyan. Kung ganun lang din, naaabono ka pa sa mga gastusin at sa mga permits mo po. Kaya dapat talaga ikaw ay kumuha ng share. Kung kaya ng 60-40, 70-30, go. Dahil kung malakas naman, kung ang dami namang customer, kayang-kayang kitain ng mekaniko at ng shop yung inyong yung mga obligations para mag-upgrade din yung iyong repair shop, 'di ba? So, yun lang, mga ka-antrep. Ang taas ng tinaas ng ating ng ating permit dahil yearly po iyan tumataas. Kaya sa mga baguhan pa lang, tip ko po sa inyo, sa pag-filled out nyo ng inyong form, huwag nyo po ilagay kaagad yung mga 300,000 nyo na mga capital investment. Yari kayo dyan next year on the 3rd year nyo. Kamot ulo na kayo. Sa pinakamababa na mapasa, yun na po muna ang simulan yung investment capital nyo. Yun lang, mga ka-antrep. Thank you so much. At ito na nga ang aking permit, naka-renew na tayo. At ang aking 2 plate nakabit ko na dyan. Ito yung pangatlo doon to sa branch. So ipapadala ko ito doon bukas. Thank you. Pa-comment na lang sa baba kung mayroon kayong gustong i-share sa ating topic today. Bye-bye!